bagong dating natin kasama. Hello po. Buti po at nakaabot tayo sa worship. Worship. Okay, Mike. Yes, let's proceed to our announcement na po. Ready na ba? Media team? Yes, Youth Gathering Week 7. Palakpakan naman po natin ang ating youth. Yes, patuloy pa rin po tayo merong Youth Gathering every Friday at 3 p.m. Kung nakikita niyo po ang ating mga pictures, si Ma'am Ina po last week ang nagbahagi ng ating lesson. Ang lesson po namin last week is transgenderism. Palakpakan naman po natin ang Panginoong Diyos na ginamit niya si Ma'am Ina to reveal the truth what is transgenderism. So, muli, hinihingi po namin ang inyong panalangin at patuloy na suporta sa ating youth gathering. Ito po ay magtatagal pa hanggang March? I think March. Hanggang sa magbakasyon po. So, patuloy po kami humingi ng inyong panalangin at suporta. Yes. Mini-seminar of ushers and greeters later po right after the service. Huwag po muna tayong aalis. Mga ushers, sino po mga usher? Taas po kamay! Yan. Huwag po tayong aalis. Mamaya meron po tayong mini-seminar. All the greeters. Alam niyo na po kasi kayo. Lahat. Lahat tayo. Yes. And YG evaluation after the mini-seminar of ushers and greeters. Huwag pong maalis ang mga facilitator ng ating youth. Meron po tayong evaluation at meeting po na gagawin ang uling program sa next Friday. Next po. And Intercessors Group, January 25, 2025, Saturday afternoon. Inyo pong imimit si Ma'am Noemi, mga intercessors. Sino po mga intercessors? Taas pa mamay. Ay, tatlo lang. Sige po. Mamaya, January 25 po pala, meron po kayong meeting with Ma'am Noemi. Yes po. General Leaders Meeting, January 27, 2025, Sunday after service. Pin out po yung ating mga date, January 27, January 25, mga leaders, meron po kayong meeting. Yes, dahan-dahan daw, mabilis daw po ako. And of course, meron po tayong celebration sa aming school, GFA, Love Day Sport Fest 2025. February 14, this is Love Day po. We would like to invite ng inyong suporta sa amin sa Love Day po. Meron po kaming program. Media team! At natin din project po. Ngayon po ay nakalikom na po tayo. Palakpakan naman po natin. 44,709 pesos. Maraming salamat po sa patuloy na iyong suporta sa ating Love Day. Hindi po inyong matatanong. Ito na lang po ang ito at itatapusin para pasasada po talaga todo delisada na sa Jesus na ang titulo ng lupa ito. At syempre, pag naisali ng lupa, merong update syempre sa ating bilhin. So patuloy po, hinihingi namin ang inyong dasal, suporta po. Gayon pa rin, next po, wala na po. Yes. Welcome home. Thank you for joining us today. Ngayon po tinatawagan ko na ang kids for their Sunday school po. Sino po ang teacher? Lapitin po. Dahil. Pag-pray mo naman Rose ang iyong mga student. Magagaya ako dyan talaga. So, extend ang ating kamay sa mga bata. Lord God, we just want to thank you, Lord God, for this day again, Father God. Makakasama namin ang mga inyong minamahal na mga Father God. I pray, Panginoon, na
ang magaganap sa series ko, Father God, I pray, Panginoon, na lumalim sa kanilang mga puso, Lord, at isipan ang story na ibabahagi sa mga Sunday, Lord. And I just want to ask for your ating Father God to manifest, Lord. Nawa, Panginoon, na may ibukan na may ilabas sa mga bibig, bawang katotohanan at galing sa iyong puso, Panginoon. And I just want to lift to you this little children, nawa, Panginoon, ay gamitin ng instrumento in the future, Father God. Sila'y magagan para sa pag-advance pa ng iyong kingdom. So, Lord, I just want to thank you, Lord God, for another day, Lord, and another one together. I just want to thank you and bless you in Jesus' name. Amen. Thank you, Ma'am Rosan. Welcome po natin ang ating newcomer, si Kuya Andrew Cardinal from San Pedro. Yan po ay from YG student. Hi, Kuya Andrew. Yes. Kaya i-level ko na po ang ating Pastor Mike. Salamat, Martinez. Walang gusto sumalak-malak ka. Morning po. Morning din, Daddy Ronnie. Okay, praise the Lord. Kamusta po kayo? Maraming absent, maraming were under the weather. Maraming nag-chat sa akin. Na hindi daw sila church. Kailan pa man. Hindi. Ngayon. Dahil may sakit. Okay, praise the Lord. Isang mapagpalang umaga sa lahat. Nawa ay kayo ay puno ng alala sa inyong puso na tayo ay mapapilinis sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Pakibati po ang inyong kape. Sabihin mo, hindi ka naman. Bagong taon na ay ngiti naman. Okay. Okay, I shared last week regarding the story of the Israelites going to the Promised Land. Kaya sila po ay nilisan sa Egypto. Kaya na kung saan ito lugar ng kanilang pagkakalin. They were in bondage of slavery in Egypt, and they are going to the place of freedom, liberty, and fulfilled dreams. Kaya ito'y lumalarawan po sa ating buhay Kristiyano, no? Kaya ini-illustrate ito yung kindness and goodness ng ating Panginoon Diyos na hinayaan niya. Okay. Sa isang lugar na masagana, lugar na pagpapala, at ang promise lang po ay hindi po ito lumalarawan sa langit, no? Kaya ngunit ito po ay lumalarawan sa lifestyle. Kung saan, anong uri ng pamumuhay po na meron tayo na nawa, yung realidad po ng kingdom of God at ating ipambuhay dito sa ibabaw ng lupa. Okay. Yan ang tinatawag kingdom lifestyle. Sabi na, kingdom lifestyle. Sige. Inyo pong tingnan ng uli ang katabi sa kaliwat kanan. Tingnan mo kung meron siyang kingdom lifestyle. Ikaw ba'y namuhay ayon sa sarili ng ating Panginoon Diyos? Okay? So, pag kingdom, ibig sabihin mayroong king. Right? Kaya ang king natin walang babagyan ang ating Panginoon Kristo na siya ay mabuti, Panginoon, at ang kanya pong kinapamumuno ang kaharian ay kaharian po ng abundance, ng kasaganahan. Kaya, as I said last week, nire-release po niya yung kanyang pagpapala according to the capacity that he can manage. Okay? As I said, yung parable of the talents. Okay? Yung isang talento. Doon sa isa naman, dalawa. Doon sa pangatlo ay 5. So, naayon po sa kapasidad kung paano natin ma-steward ang mga bagay nito. So kung ang kaya na lang isa, ibutihan na doon sa isa.
wag nating tingnan yung katabi. Bakit si Darlene, isa lang. Ako, 5. Naingin pa doon si Biro. So, I also shared to you that Israel followed the manifested presence of God. Okay, ito ay obvious na pillar of cloud, pillar of fire. Okay, we can see that this presence is the absolute center of advancement, of progress and growth. No? Kasi kung ihiwalay sila sa pillar of cloud, pillar of fire, na very harsh ang weather sa wilderness, definitely will die there. Right? So kaya they have to follow that presence, that manifested presence of God. Okay? And in Romans 8:14 says, for as many are led by the Spirit of God, there are the sons of God. Kung ikaw ay pinapangunahan ng Espiritu ng ating Panginoon Diyos, ikaw ay kanyang anak. So pag hindi ka pinapangunahan ng Espiritu, iba po yun, iba po ang tatay. Pero if you're led by the Spirit of God, then definitely you are the sons of God. Okay? Son and daughter of God. So following the act of presence of God are the ones that are actually born of the Spirit. Sa ating pagsunod at pagpapasailalim sa banal na Espiritu sa proseso ng ating Panginoon sa iyo, nagpapahiwatig na kay kanyang anak. Right? Madidiscern naman yan eh. Okay. So ito pong ating pong pagpapasailalim at patuloy na pagsunod sa banal na Espiritu ng ating Panginoon sa inangawan lang na you have the right standing with the Lord. Dahil meron sa banal na Espiritu, meron kang right standing. Right? Tama yung kinatatayuan kay napakipagrelasyon sa ating Panginoon Diyos dahil kay hindi naman po na ikaw ay born again day ay mature na no. It takes time and process for you to grow. Kaya lang dapat nag-i-increase yung sensitivity mo sa person of the Holy Spirit. So hindi nag-i-decrease, no? Dapat nag-i-increase. Lumalag mo. Okay? So kung ikaw ay 10-year-old Christian na, dapat mas malalawak na. Malago na. Yung pakikipagrelasyon sa banal na Espiritu ng ating Panginoon Diyos, wherein yung kanyang iniisip, yung ambisyon ng Panginoon, yung desire ng Panginoon Diyos, yung panaginip ng Panginoon Diyos, yung kanyang salita, are constantly increasing sa ating mga puso sa isip. Ganun po dapat. At sila'y tumahimik sa lahat. Kaya sabi sa John 15 verse 7, it says here that if you abide in me, may Bible action sa likod. If you abide in me and my words abide in you, you'll ask what you desire and shall be done in you. So ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, the ambition is not to raise up a generation of self-centered Christian that gets their way. Kasi sabi niya kung ano binibisa mo, makakamit mo. Hindi po yan. Ang sinasabi niya, the ambition is to be immersed, ilulog, to immerse in the presence of God and in the Word of God that He can trust our desire to influence the course of the world's history. Yun po ang ambition dito. Yun po ang intensyon ng John 15:7 na tayo po ay mailubog natin ang ating sarili sa presensya ng Panginoon Diyos at sa Kanyang salita na tayo maging katiwa-tiwala sa mga bagay para tayo magkaroon ng impact sa world natin. Kaya kung ikaw kapatid, ikaw estudyante, wala kang impact sa iyong classroom, mukhang may question doon. Kung ikaw nanay o tatay, wala kang impact sa iyong pamilya, mukhang may question. So yun po, abiding in the presence of God. Kaya ang position natin sa ating panalangin will actually move the heart
And the hand of God is such a way that whatever we ask or dream of will be for His glory. Right? So ano man ang ating panaginip o ano man ang ating desire ay para lamang sa Kanyang kalwalhatian. Okay? Alam ko kung natutuwa kayo kahirapan, pero meron po kayo ma-distract. Okay? Right. So I also shared last week. So ano lang to, recap lang to. The devastating influence of complaining and criticism. As I've said, the past 1 hour, hindi po ako nagko-complain. So ang complaining at criticism, there are both the language of fear. Yan po ay lingwahe ng pagkatakot. At hindi yan nagko-exist sa thankful heart. Right? So we came here this morning, thank the Lord, sabi nga sa Psalms, I will enter His gates with thanksgiving in my heart, and enter His courts with praise. Right? So from thanksgiving, now uwi sa pagpuri. So meron ding growth doon, may kakaiba. Nag-thankful ka, naging thankful ka, may ginawa ka diyan sa iyo. Pag may ginawa mabuti, you thank that person. Tama po ba? Okay. Pero sabi doon, I will enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise. So from thanking Him for what He has done, ay nauwi po na nagkakaroon ng pathway into a relational living. Kasi yung praise, yung papuri, kahit walang ginawa sa iyo mabuti, pinapurihan mo ang Panginoon because of who He is. Tama po ba? Ganun ba kayo? Okay. So thankfulness is what will take us from entitlement. Yan ang name of the game sa kultura natin right now. Yan ang namamayan ng kultura. Pagiging entitled. Okay? We hate entitlement in other people, but sometimes we are just too slow to recognize ourselves. Nagagalit tayo, no? Napa-entitled itong mga kausap ko, yung mga kasama sa bahay, pero sa sarili mo hindi makakita. Why? Because most of the time, we constantly feel others owe us something. Akala natin may pagka-utang sa atin yung mga tao sa atin. Dapat ginagawa ito ng tatay ko. Dapat ginagawa ito ng teacher ko. Dapat ginagawa ito ng anak ko. Because you feel that these people owe you something. And so when things doesn't work out, ano nangyari? We start to complain. We start to argue. We start to get angry. Nire-resent tayo. We start to blame. Ba't di mo ginawa? Ikaw kasi. Diba? Yan expectation ko sa'yo. Bakit na lang? So, ito po ang nangyayari na stronghold ng kultura na atin na mapapaluan. At kinakailangan po, tayo mga led by the Spirit of God. Ay, tama ba? Tayo na pinapangunahan ba ng Espiritu ng Panginoon Diyos ay maging agresibo sa pagkakaroon ng puso ng napapasalamat. O sino dito na mga anak na hindi sa kanyang nanay o tatay na nag-prepare sila ng breakfast? Wala kayong narinig. Kasi, yun ang kultura. Entitled ako ng tatay ko at nanay ko mag-prepare ng breakfast para sa akin. Dahil pumapasok ako, may ginagawa ko. Ba't sila ba hindi pumapasok? Sila ba walang ginagawa? Diba? So, na-ingrain sa kaisipan, unconsciously, kaya, pag-gising mo bukas na umaga, wala ka ng breakfast. Diba? O, diba? Upset ka na, diba? Ba't yung pinagluto ng breakfast? Papasok ako.
wala pa lang breakfast. Ba't ka gumising na mas maaga para mag-prepare ka? See? Diba? Kaya maging matutong magpasalamat. Matutong mag-appreciate. Maging agresibo tayo. Okay? Tama ba? Maging agresibo tayo sa posture na yun, sa attitude na yun, para mawasak natin yung espiritu ng entitlement. Kahit kanino pa man. Right? Amen ba? Para ayaw nyo nang makinig. So, thankfulness actually insulates us from this kind of spirit. Kasi pag pinipervert natin, o hinahayaan natin, tolerate natin yung attitude of criticism and blaming, we continue to find the blame for our unbelief. So, ano nangyari sa mga Israelita? Because of their unbelief, of their continuous blaming Moses and Aaron, they died in the wilderness. So, itatanong ko sa inyo, sino ang gusto na? Kung Christian kayo, okay lang. What would it be the presence of God? Pero kung hindi, yun ang may problema. Okay. Tama po ba? Learning, give thanks to the Lord. Enjoy the worship. Kahit mabigat ang ating damdamin, kahit sore throat kayo, o iba sa atin, nilalat, gusto makakahawa sa iba. Umaten para makahawa. Okay. So, give thanks to the Lord. Parang ganito lang yan. Kung may kakilala kayong bilyonaryo, mayaman, super rich. Okay? At talagang close kayo sa person na to. Okay? Kung ano man naman niya sabihin, talagang ginagawa niya. Kilala siya. Anong gusto sabihin niya, gagawin niya. And then, this morning, bago mag-start ang church, nilapitan ka na. At sinabi ng kapatid, napanaginipan kita gabi. So, ano po yung panaginip niyo sa akin? Bibigyan daw kita ng 2 million pesos. Kaya, this coming Friday, puntang sa opisina para ibigay ko sa iyo. So, ikaw naman, anong gagawin mo? Okay. Sunday pa lang, di ba? Anong gagawin mo? Maghintay ka ba ng Friday para mag-rejoice? O upon hearing that word na sinabi sa iyo na yaman, tinutupad ba lahat ng kanyang sinasabi? Okay, you start rejoicing. Right? You have to rejoice right away. Nangangako siya sa iyo eh. Okay? At itong nangangako sinungaling. Di po ba? Ay, ito. Nangangako ang Diyos sa atin. Sinungaling ba siya para hindi niya tupadin to? Yung kanyang mga pangako sa atin. Pero ba't hirap na hirap tayo paniwalaan? Diba? Inaantay pa natin mag-rejoice pag nandyan na. Pag nandyan na, saka pero babang wala. Diyan ka muna, Lord. Okay. Give me space. That's our attitude. Right? Okay. Yung Diyos na nagsabi sa Romans 8:28, okay? That He would be able to turn the bad things into good ones. Okay? So pag naging mabuti na ang lahat, saka ka pala magre-rejoice. Sinabi niya yun sa Romans 8:28, all things work together, okay, for good to those who love God. Okay? So if you have really legitimate faith, okay, the moment you hear the word or the promise, you will already start rejoicing. Right? Amen ba? So, sinasabi ko po ito mga kapatid, for us to fall in love with the Word of God.
umibig tayo sa salita ng Diyos. Namnamin natin yung mga letra, yung kanyang mga pangako na inilalaan niya sa atin. Hindi itong, haba-haba naman ng chapter nito. Daming babasahin. Yung mga nanay o tatay na nagpapaaral sa JF, pinamemorize pa ng mga teacher. Pati ako, natututo tuloy mag-memorize. Kakaturo sa mga anak ko. Hindi po ganun, no? Dapat ang attitude. Okay? Yung trato natin sa salita ng Panginoon Diyos na kanyang mga pangako sa atin, okay, ay tunay at totoo. At kaya yung totoo pa rin. Okay? Uwian na. Praise the Lord. Tayo tayong lahat para basahin ko sa inyo ang word ng Lord. Sa Deuteronomy 8, 1-4. Introduction lang. Recap nga, di ba? Ba't nagre-reklamo kayo? Gusto nyo, kayo na eh. Deuteronomy 8, 1-4. Every commandment which I commanded you today, you must be careful to observe that you may live and multiply and go in and possess the land of which the Lord swore to your fathers, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you to know what's in your heart, whether you would keep His commandments or not. So He humbled you, allowed you to hunger, and feed you with manna, which you did not know nor did your fathers know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Let's pray. Father, as we study your word, okay, alam ko, Panginoon, na ito ay bread namin, Panginoon, pagkain namin sa aming mga espiritu na patuloy na nagpapalakas sa amin, and I pray that we would be able to believe everything that you say. So, okay, we bless you. We thank you in this precious name. Amen. May be seated. Okay? So, dito makikita natin, no, na ang mga Israelita ay nagutom sa wilderness, sa parang, sa ilang. Okay? And the Lord says they were fed with manna. Okay? Nagutom sila. Okay? At pinakain sila ng ating Panginoon Diyos. So, anong lesson doon? Ang lesson doon is to live by what He says. Okay? We should live by what the Lord says. Okay? So, anong importante? You be able to see, okay, and study what God is saying to you right now. Okay? So, sino dito nagkaroon ng pangangailangan sa kanyang buhay? Lahat naman tayo, no? May mga pangangailangan tayo. We are in a position of need or lack. Okay? Or maybe you're praying for breakthrough. Okay? Maaaring sa personal ninyong buhay, may mga struggle kayo at nais nyong makalaya, magkaroon ng breakthrough. Katulad ng inawit kanina, malayang malaya. Sinasabi ko kay Joyce, parang ano yan parang kanta yan ng mga preso, no? Okay? Gustong lumaya. Okay. So, whatever it is, yung inihin yung breakthrough, panalangin sa ating Panginoon Diyos, maaaring sa negosyo nyo, sa pamilya ninyo, okay, ito pong mga pangailangan natin, ito pong lack natin, okay, it is supposed to lead you to a confidence that we live by what He says. Okay. So, sabi ng Lord, nangailangan ng mga Israelita sa parang ng pagkain at provide ng Panginoon Diyos sa kanilang pangailangan. Okay. So, hindi sinasabi niya na, okay, I let you be hungry and feed you with manna so you will have confidence with manna. Hindi yun sinasabi ng Lord, no? Okay. The place of needs takes you to a person who speaks. So, kung may mga pangangailangan ka, okay, so, doon sa tao na nagsabing magpro-provide sa iyo, doon ka magtiwala. Yun ang kayong pagkatiwalaan. Okay? Because God spoke the world into being. So when He talks, He creates. Right? Nung nagsalita ng Panginoon Diyos, okay, nagkaroon ng mga bagay-bagay. Okay? So,
Okay? Even faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Maging ang ating pananampalataya is imparted through hearing sa sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos. Sa Luke chapter 1, okay, during the time that the angel nagpakita ang anghel kay Maria, okay, at sabi ng angel, for with God nothing will be impossible. Okay? Ito yung sinabi ng anghel kay Maria. Yung nothing doon is two words. No, okay, means the word rima o rema. Okay, ang rema refers to the freshly spoken word of God or the active words that God speaks to somebody's life. Okay. So may rema ba ang Lord sa inyo? Okay. Yung logos, okay, yun yung general word ng Lord. Okay? Yung rema, yung personal na ipinapahayag niya sa iyo. Right? Naunawaan po natin. Okay? Ito yung logos na ating binabasa, the written word of God. You can read it. Okay? Pero kung minsan, you just read it okay, intellectually. Okay? Pero may mga times yan na habang binabasa mo, parang merong yung isang verse, no, bigla na lang parang nag-speak sa iyo o parang naglaki yung mga letra niya sa mga sa pages ng Bible. Ano sinasabi mo dito, Lord, sa akin? Nakaranas na kayo ng ganon? Talaga? Ang galing nyo, no? Nararanasan natin yun, no? Okay? So, nagririma ang Lord sa inyo, which means God speaks, okay, yung fresh word niya. Okay? Nire-reveal niya sa iyo. Okay? Yung active word ng Lord speaks to your life. Okay? At yung salitang doon sa Luke 1:37, for God nothing will be impossible. Yung impossible doon without ability. Walang abilidad. So kung i-translate natin itong Luke 1:37, it can be translated like this. No freshly spoken word of God will ever come to you that does not contain its own ability to perform itself. Naintindihan nyo ka? Para wala kayong respond. Okay. Salamat po. Okay. So, para natin maintindihan, kung meron kang butil ng mais, okay, sa butil ng mais, okay, ito ay may abilidad to produce a corn ng mais. Yung butil na mais, magiging isang buong mais. Right? Okay? So, kinakailangan lamang doon nung seed, yung kernel of corn, ng soil and water and sunlight, but the ability to produce a corn is in the seed. Doon sa butil na yon. Okay? So, kinakailangan niya ng soil, ng water at sunlight, pero the ability to produce a corn is still in the seed. So the ability to produce Christ-likeness in us, okay, is in the seed called the Word of God. Okay? So ang salita ng Panginoon Diyos ay kanyang binhi, okay, na kanyang sinasabi at nire-reveal sa atin. Okay? Naunawaan po natin. Okay? So the ability is in the Word of God. The ability is in the seed. Even in James 1:21 says, therefore lay aside all filthiness and receive meekness or humility. Okay? And receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. Okay? So ang kondisyon dapat ng inyong puso ay merong Anong dapat na kondisyon ng puso niyo? Meekness, no? Merong pagpapakumbaba. Humility should be the condition of your soul or heart, okay, in order to receive that seed, okay, being implanted in you. So humility releases the word implanted in our hearts or in the soul, which is able to save our soul. So yung salita na ipinunla sa ating mga puso ay mayroong abilidad para tayo po ay matransform, to save our spirit, our soul, and body. Okay, so that's the transformation of the individual life. Kaya hindi tayo niligtas ng Panginoon Diyos sa ating mga kaisipan lang.
Niligtas niya tayo sa ating espiritu, sa ating kaluluwa, at maging sa ating pisikal na pangangatawan. Okay? Full package ang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos so that there will be a transformation of yung buong pagkatao natin. Amen ba? Okay. So transformation of our lives does not come on our own determination. It comes when we have yielded or submitted to the Word of God. So nababago ka, natransform ka, hindi dahil sa iyong determinasyon. Gusto kong mabago. Magbabago na ako, 2025 na, bagong taon na, magbabago na ako. Hindi lang positive thinking, hindi lang determinasyon, no? Okay? But, it comes when we yield and submitted, nagpapasailalim ka sa salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil yan ang binhi, okay? That needs to be implanted in your heart. Pag yan, salitang yan, hindi implanted, hindi naitanim sa puso mo, wala. Okay? Maaring naitanim yan. Naaalala niyo yung parable of the sower? Yung maghahasik? Di ba nagtanim naman siya, hinagis niya? Yung iba ay napunta saan? Sa daanan, di ba? Okay? Di ba doon sa daanan, merong ibon? Okay? Na tumuka doon sa seed? Hindi naitanim eh. Okay? So may mga demonyo, may mga ibong itim. Okay? Na pag nagbabasa ka, wala na. Andyan na agad. Okay? To steal the seed. Okay? Amen ba? Okay. At ano ba sabi sa Deuteronomy 8, verse 7 to 9? For the Lord your God is bringing you into a good land. Sabi nga, good land. Okay. A land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates, a land of olive oil and honey, a land in which you will eat bread without scarcity. So walang patid, okay? In which you will lack nothing. So ibig sabihin, everything will be provided. Walang pagkukulang. A land whose stones are iron and out of whose hills you can dig copper. Okay? So God is sending them to a land of abundance. Sabi niya, abundance. Okay. Isa pa, abundance. Ay, ibig sabihin ng abundance. Abundant. No? Okay. Kasaganahan. Okay? So, God desires more for our life. Okay? Hindi po ito prosperity teaching, mga kapatid. Okay? Ito ay biblical sound teaching, okay, na base sa Biblia, na nais niya, okay, ang heart ng Diyos Ama ay pagpalain niya ang kanyang mga anak. Right? Tama po ba? Kung ikaw ay mahirap at ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon Diyos, nais ng Panginoon Diyos na ikaw ay lumago. Ayaw ng Panginoon Diyos na ikaw ay pinanganak na mahirap, nakakilala ka sa Kanya at mamamatay kang mahirap. Hindi yun ang plano ng Lord. Tama po ba ako? Okay. So yun ang sinasabi ng Lord. God desire more for our life. Okay? Itong verse sa Deuteronomy speaks of abundance. Nangangahulugan ng pagpapala. Okay? Walang patid na pagpapala. Gusto niyo ba yon? Gusto niyo ba yon? Walang patid na pagpapala. Diba? Yun ang desire ng God the Father. Okay? And God wants to entrust all of these things to us. Okay? Pero ayaw niyang biglain. Okay? Kasi pag binigla niya, it might destroy you. Right? Naunawaan ninyo? It might destroy you. Okay? Because I believe that even blessings from the Lord, okay, can become a curse. Ang mga pagpapala ng ating Panginoon Diyos, maaaring maging sumpa. Okay? Dahil sabi sa Deuteronomy, okay, diyan pa rin sa chapter 8 na yan, sa verse 11, kaya ano sabi niya, anong bilin ng Lord? Beware that you do not forget the Lord your God by keeping His commandments, His judgment, His statutes, which I commanded you today. Okay.
So pag ikaw ay naidala ko na sa lupang pangako, okay? A land flowing with milk and honey, okay? A land na walang lack, walang pagkukulang. Ano sabi ng Lord? Beware, don't forget me. Okay? Right? Tama po ba? Okay. I watch it, okay, happen to dozens of people. Nakita ko na po kung papaano na yung kayamanan, pagpapala ng Panginoon Diyos ay nakasira sa kanilang pananampalataya. Right? Nananalangin ka ng yate. Lord, bigilan mo naman ako ng yate. Nagkaroon ka ng yate. No? Tuwan-tuwa ka. Pastor, meron na akong yate. Oh, praise the Lord. Lumipas ang panahon, di mo na nakikita yung kapatid na yon sa church. Kaya tinawagan ko, Brad, ba't wala ka lagi sa church? Ay, kasi, Pastor, from Monday to Saturday, nagtatrabaho ako eh. Eh, paano ko ma-enjoy yung yate ko? Kaya Sunday po, nalaot ako. Naunawaan niya ang sinasabi. Nakakalimutan ko Oy, bakit? Ha? Nakakalimutan ko nagbigay niya. May mga tao naman, I watch people pay a great price to be part of what God is doing. Talagang pursigido sila sa ginagawa ng Panginoon Diyos. Okay? And they come to a place of blessing. They became insulated from the awareness of their personal need. Dahil may pagpapala na eh. Okay? So, hindi na nila nakikita yung kanilang personal need. Ano yung ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin ay ganito, katulad ng sinabi ng ating Panginoon Kristo sa mga Pariseyo, okay? The Pharisees during this time is the most spiritual people on those days, no? Okay? And Jesus told them, okay, He was telling them, the only sick people need physicians. Those who are healthy don't. Okay? I came that, okay, to seek and save, okay, which was lost. Okay? Those who are sick. Okay? Naparito ko para sa mga may mga karamdaman, may mga sakit. Okay? Yun sinabi niya. Okay? So pag wala kang karamdaman, hindi mo kinakailangan ng doktor. Okay? So yung mga Pariseyo, they thought that Jesus is referring to the prostitutes, to the alcoholics, to the drug addicts, to the tax collectors, to the sinners. Yun ang tinutukoy ng ating Panginoon Kristo. Akala ng mga Pariseyo, okay, yung mga makasalanan ng tinutukoy ng ating Panginoon Kristo. Pero kung sinong bang kausap niya? Ang kausap ni Jesus ay yung mga Pariseyo. He was announcing to them that they were not aware of their own personal need. They are not aware of their own sickness. And because of that, Jesus has no plan to bring health and healing to them. Kaya pag dumating ang panahon na you are not aware of your personal needs, okay, then you don't need the Lord. Na-insulate tayo sa ating personal need dahil inaakala natin everything is being provided for. Nakakatakot po yun. Ano po? Okay? Kasi lahat ng pangangailangan mo nandun eh. Bakit ka pa mananalangin? Bakit pa ako magsisimba? Bakit pa ako magpupuri? When everything is being provided for. Okay? So the Pharisees studied the scriptures and yet they didn't recognize Him. Hindi nila nakilala ang Panginoon Kristo. Okay? Daig pa sila ng mga demon-possessed. Diba? Daig pa sila ng mga prostitutes, ng mga sinners, ng tax collector. Mismo si Zacchaeus umakyat pa ng puno para makita lamang si Kristo passing by sa kanilang harapan. Kaya mga kapatid, ano ibig sabihin nun? It wasn't your sin that qualifies you from recognizing Jesus. Hindi dahil kayo makasalanan, nare-recognize mo si Jesus. Hindi po yun, no?
Okay? It was the awareness of your personal brokenness that helps you recognize when the Lord shows up. Yung personal brokenness mo, yung personal need mo. Okay? Bagamat lahat ng mga pangailangan ko is being provided for, but still, Lord, I need you. Kailangan pa rin kita. Kailangan ko pa rin na magkaroon ng personal na relasyon sa inyo. Amen ba? So in verse 18 says, "And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth." So nasa Biblia pala. Okay? Biblical po na yumaman. Okay? He gives you the power to create wealth or to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers at it is in this day. So it's biblical to create wealth. Listen here. Lack is not humility. Yung kawalan ay hindi po nangangahulugan ang pagpapakumbaba. It doesn't illustrate humility. Yung parang abang-aba ka. Alam mo yun, di ba? Sa kultura natin, yung may aate na, yung parang mukhang kawawa, di ba? Okay, tuturo si pastor, butas-butas yung barong, di ba? Yung di pa nag-toothbrush, di pa nag-ahit, di ba? Nakakaawa, di ba? Abang-aba. So, para tayo parang, okay, parang may sense of, may sense of humbleness yung tao yun. Pero hindi. Humility doesn't illustrate, lack doesn't illustrate humility. Okay. So, what illustrates humility? Abundance that is managed well illustrates humility. Ulitin ko hindi lang abundance. Abundance that is managed well illustrates humility. Kung binigyan ka ng pagpapala ng Panginoon Diyos and you are a good steward of that, okay, I am blessed because I want to be a blessing. Yun ang iyong posisyon sa iyong buhay, okay? God gives you wealth and you manage it well, okay? That you bless those who are in need. That's humility. Hindi kayabangan yun. Hindi kayabangan yun. Kilala niyo si Ate Minette? Okay? Si Ate Minette, no? She became a widow. Okay, elder siya ng church namin, si Kuya Sani, pareho sila mag-asawa. They were the pillars of Jesus Flock, no? Okay, during those time. Kaya nung magkaroon ng aneurysm si Kuya Sani, he died. Kaya si Ate Minette was really devastated, no? Okay? Pero the Lord started to bless Ate Minette with a business, yung sa Sante Barley. Okay? Siya ang CEO. Ano ba? Okay, sa operation doon, no? Siya ang pinaka-head. Okay? And she was earning millions of pesos. And kung susumahin, okay, hindi na siya, yung sasakyan niya, hindi na pipitsugin. Okay? Talagang mamahalin na yung kanyang sasakyan. Hindi po ibig sabihin, nagyayabang siya. Okay? Ang ibig sabihin, bumili siya ng sasakyan na talagang matino, na talagang pangmatagalan, okay? Dahil, kinais niya na is trying to manage her wealth well. Hindi siya bibili ng sasakyan na after 3 years, wala na. Diba? So, bumibili siya ng sasakyan na talagang mamahalin pero pang matagal. So, minamanage niya. Okay? God is blessing her and He's been blessing the church. Okay? The main church and even our church. Okay? Ay pinagpapala. So, hindi po kayabangan yun. Kaya pag pinagpala kayo ng Panginoon, may bago kayong sasakyan, okay, may bago kayong bahay, may bago kayong muka, hindi po kayabangan yun. Punta kay Belo, di ba? Palitada. Bibiro lang. Okay, ito pa. If you don't want more, then you're being selfish. Paano yun, Pastor, if you don't want more? Eh, dami na nga. Okay?
Listen here. If you live in an environment where there is so much need and you do not ache to be part of the solution, then you are caught up in your own agendas. Yeah. Kaya may limpak-limpak ka ng salapitan. Lord, tama na. Okay. Nagiging selfish ka lang kasi sarili mo na lang iniisip mo eh. Okay? Pero because you want more, why? Why you want more? Because you want to help. Okay? Because you know that in your surroundings, there are so much people who are in need. Naunawaan niyo po ba ako? Okay? Umattend lang kayo ng YG. Okay? Tanungin niyo lamang yung ibang mga kabataan dito na umattend ng YG. Iba sa kanila, walang pamasahe. Iba sa kanila, okay, hindi pa nag merienda, hindi pa nag-lunch. Think about that. Okay? There's so much need. Right? Kaya, ibig sabihin, okay, the Lord wants us to have a godly appetite for Him to use us in ways that are significantly life-changing. Okay. Right? Yun dapat. Okay? Hindi tayo mag-plateau. Okay? Na-reach mo na yung goal mo sa life. And then that's it. No. Okay? You continue to reach for more. Okay? Ma-maximize ng Panginoon Diyos yung buhay natin. Kaya nga lagi ko sinasabi, okay, ito yung mga young adults natin, no? Nagtuturuan sila, sino magtuturo sa YG. Okay, sabi ko, dapat ginagrab niyo opportunity na yun. Why? Because you want to reach out. You want to share something in your heart, okay, para marinig nitong mga kabataan ito. Why? Because you love them, eh. Pero kung ganun, hesitant na, hindi ikaw na. That's really a poor attitude. Okay? Alam ko mahirap, alam ko kinakailangan mo mag-aral, kinakailangan mo mag-research, kinakailangan mo mag-study at gumawa ng mga PowerPoint, so on. Okay? You need time for that. Okay? Kinakailangan ng oras. Pero yung opportunity na pinagkakalob sa atin ng ating Panginoon Diyos to share our hearts, to share our life, to reach out to those who are in need, okay, wag natin. Okay? Grab that. Okay? Say, Lord, I want more. Lord, na ma-share ko yung buhay ko sa mga kabataan ito. Sana nga, umipik. Okay. That's not a rebuke. That's an encouragement. Nung una din naman ako nagturo, talagang kinakabahan ako eh. Okay. Biruin niyo 1 linggo ako nag-aaral. Tapos na magturo ko, wala namang naintindihan yung mga... Okay. Until na-improve na lang eh. Itong mga kabataang itong nag-share sa YG, pwede na sila mag-preach like Sunday eh. Para ako naman natutulog. Biro lang. Okay. And so, okay, yun ang sabi ng Panginoon Diyos, yun ang tagubilin sa Deuteronomy. Okay? Ang nakakalungkot lamang, the first generation na umalis sa Ehipto, okay, wasn't able to enter the promised land. Okay. So yung generation na lamang ni na Joshua at Caleb sa pangunguna ni Joshua. And so I'm going to read to you also Joshua chapter 1, verse 6 to 9. Okay. During the time ng leadership ni Joshua, ang tagubilin ng Panginoon Diyos sa kanya ay sabi niya, be strong and of good courage to these people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and be very courageous that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. Sabi niya, prosper. Andun pa rin, no? Abundance, prosperity, okay, success. Okay. Yun pa rin ang heart ng Lord. That you may prosper wherever you go. This book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. Sabi nga, day and night. That you may observe to do according to all that is written in it. Then you will make your way prosperous. Okay? And then you will have good success.
Who wants that? Okay. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Okay. So be strong and be very courageous. That's not a suggestion ng Lord. That is a commandment. Amen ba? So kinukommand tayo ng ating Panginoon Diyos, be strong and be very courageous. Okay? So sino dito ang strong? Okay. Yun ang sabi, be strong, be very courageous. Okay, listen here. If strength in the Lord is only available through years of discipline and determination, then it would be unkind. Hindi mabait ang Panginoon Diyos. It would be unkind for God to command us to be strong. Naunawaan nyo? Kung ang the only way of strength in the Lord is through determination and years of discipline, then unreasonable si God na i-command niya tayo to be strong. Naunawaan niyo ang sinasabi? Kasi kung wala pang years of discipline ka, wala ka namang that grit of determination in your mind and in your heart, then definitely unkind at very cruel si God na sabihin niya, i-command niya tayo to be strong. Tama? Okay. So the only way of strength is through, okay, what? Is made available in the command. When God says be strong, okay, it is made available in the command. Okay. Naunawaan niyo po? Okay. So dito lumalabas yung salitang rima. Okay? Kung nagririma o nag-speak itong words ng Lord sa inyo sa Joshua chapter 1, na sinasabi niya sa inyo, nire-reveal niya sa inyo, at ipinapahayag niya sa inyo, anak, be strong and be very courageous. At nagrima yun, tumimo sa iyong puso, okay? So ano yung rima? No freshly spoken word will ever come to you that does not contain its ability to perform itself. So that seed, the Word of God, na sinasabi niya, be strong, nag-speak sa iyo. Yung seed na yon ay merong abilidad to perform itself na ikaw ay lalakas. Sa pamamagitan ng ating Panginoon Diyos. Okay? So how do you be able to get it? You get it through humility. Okay? You receive that word, okay, with humility that is implanted in your heart. Balik tayo doon sa James. O, pinagko-correlate ko lang para alam po natin, ano? Okay? Yung prinsipyo na sinasabi ng Lord. Nag-command siyang be strong, nagrima sa iyon, nag-speak sa iyon, at yung word na yon ay merong mismong abilidad para ikaw ay maging malakas. Okay? At yung word na yon should be implanted in your heart, okay? You receive it with humility. Okay? Ano ba yung humility? Nagpapasailalim. Okay, sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. So when He commands, be strong in our yes, even with the overwhelming sense that we don't know how we could be even able to pull it off, we just have to trust Him. Okay. Pag sinabi niyang be strong, pero overwhelmed ka na ng problema at suliranin, hindi mo na malaman kung anong gagawin mo, pero, okay, Lord, tatanggapin ko yan. Be strong. Okay, I'm going to trust your word. At nag-speak yan sa akin, then definitely it would be able to happen to your life. Because the seed, okay, of God's word is the ability to perform itself. Why? Dahil nothing is impossible with God. Right? So we know that He can do it, okay, He can do it to every one of us, okay, He can fulfill it, okay, and we are able to reach it by our choice. So choice mo yun, decision mo. Are you going to be strong or not? Pag sinabi niya when He command be strong, okay, so it's upon your decision if you're going to receive it or not. So in the yes, sabi niya yes. Okay, so pag nag-yes kayo sa Panginoon, that's the pathway for strength to be imparted in your life. Amen ba? So ulitin ko sa verse 8, no, sa Joshua 1. This book of the law shall not depart from your mouth. Okay? Tignan niyo yung mouth ng inyong katabi. Yan. Okay. Huwag niyo amuyin, baka hindi toothbrush.
So this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to what is written in it. Then you will make your way prosperous, then you will have good success. Okay? So, ano sinasabi doon? Okay? Depart, word of the Lord would not depart from your mouth. Ano yung sinasabi doon? Okay? So, you keep the word of God in your confession. Lagi natin dapat sinasabi. Kino-confess, dinideclare. Right? Amen ba? Kaya importante may memory verse kayo because you were able to declare it. You were able to confess it. Kung di naman kayo maalam mag-memory verse, may mga highlight, may mga marker kayo, di ba? Di highlight nyo na lang yung okay, yung Bible ninyo, o kaya isulat nyo sa notebook, okay, and you can be able to declare or pray God's word, okay, day and night. Yeah? Dinideclare niyo salita ng Panginoon Diyos araw-gabi sa inyong mga buhay. Ano po? Okay. Yun ang sinasabi dito. This word, this book of the law shall not depart from your mouth, and you shall meditate it day and night. Proclamation and confession creates a way for our heart to follow. Pag lagi natin pinoproclaim, pag lagi natin sinasabi, lagi natin binabanggit, okay, it creates a way for our heart to follow. Listen here, you cannot change your heart, God will not change your mind. Hindi mo mababago ang iyong puso, hindi rin babaguhin ng Panginoon Diyos sa inyong kaisipan. Okay, but if you change your thoughts, kasi sabi, you shall meditate it day and night. Yung meditation. Okay. Right? Yung pag-iisip nito. Pagbubulay nitong salita ng Panginoon Diyos sa inyong kaisipan. But if you change your thoughts, God will change your mind. God will change your heart. Right? Alam niyo, mas maganda yung statement kaysa sa respond ninyo. Hindi kayo marunong tumugon sa mga katotohanan na binabanggit sa inyo ngayon sa umagang ito. No? Okay. So bilang hamon po mga kapatid, okay. Yan. Bilang hamon, okay, alam ko po na maraming mga ngaral ang naabuso ito pong prinsipyo o aral patungkol sa prosperity at pagtatagumpay sa buhayan. It is being abused. Okay? Dahil may mga ibang Kristiyano have a culture that seems to be self-serving. Okay? Right? They speak about blessing, okay? So that you'll be able to bless the church. And the church become prosperous. Kaya lang, ang nangyayari, kultura ng self-serving doon sa mga namumuno. I've seen that. Okay. And people got hurt because of that. Okay. So parang wala tayong kaibahan sa ibang mga politik. Pero in spite of all of the abuses, okay, bakit ko pa rin sinishare sa inyo itong regarding the heart of God to prosper us or for us to become success. For us to become successful. Anong gusto kong ipunto mga kapatid? Kasi I would rather be successful than fail. Mas gusto kong magtagumpay kaysa naman mabigo. Right? Bakit gusto kong magtagumpay? Gusto ko bang magtagumpay because my desire is to serve well. Nais ko pong maglingkod ng tama. Nais ko pong paglingkuran kayo na ibig sabihin na maging magaan-gaan naman sa bawat miyembro. Ano po? Yun po ang aking desire. Hindi po about sa laki ng bahay, sa gara ng sasakyan, hindi po sa mga ari-arian na pagmimay-ari. Okay? It's all about the purpose and fulfilling why we are here on earth.
Ang layunin po talaga natin, bakit ka narito? Bakit ka nilagay ng Panginoon Diyos dito sa ibabaw ng mundong ito? Ano talagang layunin mo? Magpasakit lang ng ulo kay pastor? Okay. You have to know. Okay. You yourself should be able to discover that. Discoverin niyo po mga kapatid, yung layunin ng Lord, yung purpose ng Lord sa inyong mga buhay. Okay. Kaya ang panalangin ko sa bawat isa na narito ngayon, okay, ay para magtagumpay, para pagpalain ng Panginoon Diyos. Kung yun ang nasa puso ng Diyos Ama, okay, yun din ang ninanais ko, ng bawat isa yung pagpalain. Natutuwa ako sa mga kapatid natin, bumibili ng sasakyan, nagkakaroon ng sariling bahay, nagkakaroon ng kanilang ari-arian. Natutuwa po ako. Bakit? Yun po ay nagpapatotoo ng kabutihan ng Panginoon Diyos sa inyong buhay. Hindi pagyayabang yun. Hindi pagyayabang. Ewan ko lang sa inyo, no? Pero sa aking posisyon, bilang pastor ninyo na makita ang mga membro ninyong pinagpapala, pinagyayaman ng ating Panginoon Diyos, ay pagpapatunay, okay, testimony ng kabutihan ng Panginoon Diyos sa buhay niyo. Yun. Sana makita natin. Yun dapat po ang maging attitude natin. And that's the heart of the Father. Okay? And that's the nature of God's kingdom sa ating buhay. That our lives would overflow with this blessing that testifies the reality of the kingdom of God. Kasi yun ang plano ng Lord sa mga Israelita eh. Okay? From the kingdom, from slavery into freedom, into fulfilled dreams, into a land flowing with milk and honey, into a land of abundance. Yun ang puso ng ating Diyos Ama. Why? Because He's a good, good Father. He's a good, good Father. Sabi ng Lord, taste and see that the Lord is good. Sabi nga, taste. So pag natikman mo, taste and see. Di ba? Parehong sense. Yung taste, sense of taste. Yung see, sense of seeing. Di ba? Okay. When you taste, okay, the goodness of God, ma-alter yung inyong pananaw. Yung perspective nyo may iba. So, He wants you to taste. He wants you to taste His goodness. And ma-alter, may iba yung pananaw nyo sa ating Panginoon Diyos. Ano po mga kapatid? Why don't we taste and see that the Lord is good? He is a good, good Father. He is honest, He is true, He is faithful, He is powerful. Okay. Huwag po sana tayong matulad doon sa unang henerasyon. Okay? Na umalis sa Ehipto and they were not able to enter the promised land. Why? Because of unbelief. Why? Because of complaining. Why? Because of murmuring and criticism. Lagi silang naiinis kay Moses. Lagi silang naiinis kay Aaron. Samot-saring reklamo. Samot-saring pinpoint of blaming fingers. Hindi po dapat ganon. Ang kaharian ng ating Panginoon Diyos ay kaharian ng kasaganahan. Kaharian na kung saan iba ang sistema sa kaharian ng Diyos kaysa sa kaharian ng sanlibutan ito. You've been taken up from the kingdom of darkness into the kingdom of light. May kapangyarihan ng liwanag. Sa lahat ng kadiliman, magsindi ka ng ilaw, it will dispel the darkness. Right? At yun po ang nais gawin ng ating Panginoon Diyos. Okay. Nilalagay tayo niya sa mga kadiliman ng sanlibutang ito, ng lipunang ito para magsilbing liwanag. Sa nasa dilim, makita nila ang tunay na ilaw. Okay? Hindi ikaw ang source ng ilaw. Ang source ng liwanag ay nagmumula sa Panginoon Kristo na namumuhay sa iyong mga puso't buhay. Yun po dapat, mga kapatid. And so we desire for more. We desire for more. Why? Because there's so much need. There's so much need. And you want to reach out to people, for those who are in need. Hindi para iyabang mo. Hindi para maging ganit ka lamang, no? Para sa pansarili mo lamang. Hindi po ganun.
Hindi ganun ang disenyo ng Lord, kapatid. Eh. Hindi ganun. Eh. Hindi ganun. Yun din ang nais kong sabihin sa mga anak ko. Okay? Hindi naman tayo narito para magpayaman. Eh. Okay? Maging kontento lang tayo. If God gives you a good work and a high-paying job, then praise the Lord. So when God blesses you, then you bless back to those people who are in need. Yun po ang disenyo ng ating Panginoon Diyos sa atin. Okay. Kaya to the next generation, okay, through the leadership of Joshua, they make a public declaration, di ba? Okay. Anong sabi ni Joshua? When he challenged the people, anong sabi ni Joshua? As for me and my house, we will serve the Lord. Eh kayo, ano? Anong nyo, decision nyo? And that should also be your decision. And so the next generation were able to go inside the promised land and be able to experience the goodness of God in their lives. Why don't we all stand and give the Lord, okay, our thanks giving right now? Hallelujah. Let's sing the song, I trust in God, my Savior. Why don't we put our trust in Him sa Kanyang sinasabi, sa Kanyang mga salita, sa mga personal na pangako ng Panginoon Diyos sa inyo, mga kapatid. Why don't we really put our trust in Him right now? Let's sing the song. I trust in God, my Savior, the one who will never He will never fail. Say again, make it a prayer. I trust in God. Come on, declare it. My Savior, the one Because you never fail. who will never fail. He will never fail. Say again. I trust I in God. trust in God. Only to you, Jesus. My Savior, You are my Savior, my Redeemer, my friend. He will never fail.
aming inihayag sa umagang ito, Lord, na Ikaw ang aming hahanapin, Ikaw ang aming sisiyasatin, ang iyong mga salita sa araw-araw ng aming mga buhay. Dahil kailanman, hindi ka sinungaling. Kailanman, Panginoon, tinutupad mo, Panginoon, ang iyong mga pangako sa iyong mga anak. Lord, dalahin ko na matuto kami, hindi lamang basahin yung general written word mo sa aming mga buhay. Nawa, Lord, sa isang malalim na relasyon namin sa iyo, ay makita namin na ikaw ay nagririma. Ikaw ay nangungusap. Parang isang kaibigan na nangungusap, Panginoon Diyos. Nakikipag-usap sa amin. And so that's my prayer, O God, Lord. I pray that you would rima, Lord, your word in each one of us, Lord. Tanggalin mo ang mga pusong bato. Tanggalin mo, Panginoon Diyos, ang mga balakid sa aming mga maling mga kaisipan. Lord, nais namin, Panginoon, we want to taste and see that the Lord is good. And you are a good, good Father, O God, Lord. We thank you for the blessings, O God, Lord. Sa lahat ng aming mga tinatangkilik na pagpapala sa aming mga buhay, kami po'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Pinapupurihan ka namin, Lord, sa lakas ng aming mga pangangatawan, Lord, sa aming mga sweldo na tinatanggap, Lord, sa mga pagpapala, Panginoon, na iyong pinagkakaloob sa amin. Salamat, Panginoon. At doon naman, Lord, sa mga kapatid namin na may mga pagkukulang sa kanilang buhay, Lord. Dalahin ko, O Diyos, Lord, na ang mga pagkukulang na ito would lead us, Lord. Lord, Panginoon, tanging sa iyo lamang that we might have confidence in you, Lord. Dahil ikaw na nangako sa amin ay kailanman ay hindi, Panginoon, nagkakamali at kailanman hindi nagsisinungaling. And so, Lord, we just wanted to give you praise and give you thanks, O God, Lord, for all of these things. In this we pray in Jesus' name, everybody says, Amen, amen. God bless you. Going to worship God as we give our tithes and offering. Praise the Lord. Okay, palakpakan naman natin si Liam, no? Para ma-build yung kanyang confidence. Na siya din magdadrum sa Friday, Brad. 2 Biyernes. Noon na lagi. Sing as we give our tithes and offering. Sing with us. Sing. This is the day you made. So I'll rejoice and be glad in it. This is where I believe that you are more than enough for me. You are faithful. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I stand, I'm standing in your presence. I am thing I need to sing. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, my soul.
Lord God, nawa, Panginoon, gabayan mo ang bawat isa sa amin pa uwi, Panginoon, Lord Jesus. Baon-baon namin, Panginoon, ang iyong mga salita. We thank you, God. We praise you in Jesus' mighty name. We say, Amen! Para po sa mga may meeting, may iwan po. 10-minute break po para sa atin po ng ushers meeting.